7 AM na nga nung nagising ako, halos ako na lang naiwan sa kwarto dahil yung dalawa kong kasama ay nauna na sa baba at nakapag-breakfast na. Naligo muna ako tapos bumaba na din ako para makakain. Kasama na din sa buong tour namin yung mga pagkain namin mula sa lunch, sa dinner hanggang sa breakfast. Kaya halos wala na kaming binabayaran. After kumain, nag-prepare na kami ng mga gamit dahil ngayong araw na din ang check-out namin. Hindi na kami babalik dito sa hotel pagkatapos namin maglibot sa isla. After mag-explain ng tour guide namin kung anong mga tourist spot ang pupuntahan, lumarga na kami. So now we are going to somewhere, everywhere. Let's go! She moves like a map with no borders. A whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. First spot namin ngayong araw ay dito sa Black Devil Cave. Sa pangalan pa lang, ang laki na ng tanong sa akin. Bakit Black Devil Cave? May mga nakatira bang demonyo dito? O may mga masasamang espiritu ba na nagbabantay o nakatira dito? Hindi. Ganito kasi yun. Sinasabi nung panahon ng Dutch colonization sa Taiwan, taong 1636, may ilang Africans na iniwan o inalipin ng mga Dutch doon. Ang iba raw ay tumakas at nagtago sa kuweba. Nang madiskubre sila, sinunog daw ang loob ng kuweba para mapatay sila ng sabay-sabay. Kaya tinawag ng mga lokal ang lugar na Black Devil Cave dahil sa malagim na nangyaring pagpatay doon. Humigit kumulang 300 bangkay ang nadiskubre sa loob ng kuweba. Hala, hindi nga siya kasya. Pailalim. Doon ko mong gagaling sa ilalim mo doon. Kasya tayo. Technique. Mulubi. Lulubot. Ang jowa ko di makapasok maliit. Shaw. Hoy, wag na. Pumalit na tayo. Bakit? Pagapang to. Ay, wag na pala. Balik. Mahikip, masikip. Ano, Bing, maluwag na dyan? Tagilid ka lang. Bing, ilawan mo ako. We are here to relax. Pero nakita lang. Aray ko, parang ganda naman tayo mag-relax. Bakit? Ano? Naka-video ka na? Yeah. It's just a normal kid na makikilang na. Putik na yun. Yun lang pala yun. Devil Cave. Paano kita nag-cave to? So yun na. Yung mo eh. After namin dito, tumungo na kami sa mga tindahan ng souvenirs. Meron din ditong overlooking kung saan tanaw ang ganda ng dagat. At dito nga, first time ko lang makakita ng ganitong kagandang baybayin sa personal. Parang napaka-unrealistic na lugar na akala ko sa mga movies ko lang napapanood.
Then pagkatapos nun, diretso na kami sa third spot. At isa ito sa pinaka nagustuhan kong spot, ang Shanshugo Old Growth Forest Trail. Dito ko unang naramdaman na parang pumasok sa isang maliit pero buhay na kagubatan sa gitna ng isla. Ewan ko ba, ang bilis ko ma-appreciate ng mga mapupunong lugar. Favorite places ko talaga ang mga gubat, bukod sa dagat. Pagpasok pa lang namin, makikita mo na agad yung mga lumang puno, makakapal na vines at mga halaman na parang hindi pa naaabala ng mga tao. May mga boardwalk din kaya madali lang maglakad. At bawat liko may bagong rock formation o shaded area na sobrang presko. Isa sa highlights ng trail ay ang tinatawag na Yishinchan, isang makitid na siwang na pagitan ng malalaking bato. Habang dumadaan ka doon, mararamdaman mo yung lamig, tahimik at parang mystical vibe ng buong lugar. May part din ng trail na may ocean view platform kung saan tanaw mo yung kulay asul na dagat galing sa taas ng mga puno. Simple lang yung trail, hindi nakakapagod, pero ang ganda sa pakiramdam. Para kang na-disconnect sandali sa ingay ng city at nakalubog sa kalikasan. Kung pupunta ka sa Lambay Island, highly recommended na isama mo ang Shanshugo Trail. Maiksi lang pero puno ng nature, history at kakaibang atmosphere. After dito, diretso na ulit kami sa fourth and last spot. Alam nyo ba na ang isa sa pinakasikat na landmark ng Lambay Island ay hindi gawa ng tao, kundi isang obra ng kalikasan. Ito ang Vase Rock o kilala rin ng iba bilang Flower Vase Rock. Isang malaking limestone sea-stack na may nakatanim na mga halaman sa tuktok na parang isang malaking paso na may buhay na bulaklak, kaya tinawag na Vase Rock. Pero paano nga ba ito nabuo? Milyon-milyong taon nang nakalipas, ang buong Lambay Island ay gawa sa coral limestone. Habang tumatagal, inukit ng alon, hangin at pagtaas baba ng tubig dagat ang batong ito. Unti-unti nilang kinain ng ibabang bahagi ng malaking coral rock hanggang sa nabuo ang shape na parang malaking tangkay. Kung titignan mo siya ngayon, hindi lang siya bato, parang natural sculpture na ginawa ng kalikasan. Pero hindi lang iyan ang dahilan kung bakit sikat ang Vase Rock. Ito rin ay isa sa pinaka-photogenic spot sa buong isla at nagiging perfect backdrop para sa mga turista, lalo na sa mga couple at backpackers. Kaya sa susunod na bumisita ka sa Lambay Island, huwag mong palampasin ang Vase Rock, isang bato na hindi lang basta bato, kundi isang kwento ng panahon, isang obra ng kalikasan at isang simbolo ng isla. Matapos namin mapunta ang lahat ng mga tourist spot dito sa Lambay, dumiretso na din kami sa port para sumakay ulit ng ferry pabalik na ng city. At kahit sandali lang kami dito, ang Lambay Island ay nag-iwan ng markang hindi madaling kalimutan. Pero higit sa lahat, naging reminder sa akin ang isla na to na kapag naglalakbay ka, hindi lang lugar ang nadadagdagan mo kundi kwento sa sarili mo. Himik ang paligid, gabi walang bituin, pero sa puso ko may apoy na di kayang patayin. Kahit walang tunog ang mundo, naririnig ko pa rin tibok ng panibagong pagbangon. At kung madilim man ang daraanan, hindi ako mag-iisa. Sa ilalim ng liwanag, hawakan ang iyong tapang. Di man kita makita, alam kong nandyan ka lang. Tayo ang apoy sa gitna ng ulan, sumisigaw sa katahimikan.
Patuloy ang bawat hakbang, natututong umiti kahit sa gitna ng bagyong walang pangalan. Pagod na ang mundo, pero di tayo susuko. May sina pa rin sa bawat puso. At kung madilim